Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala rin yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is right now, it's November 9, 2025. So, ngayon guys is ngayon yung ating latest update tungkol sa aking portfolio sa ating Wealthsimple account. Tapos ito rin yung update natin for November kasi sa Tuesday, Remembrance Day. So parang ito yung ating Remembrance Day long weekend na update. So alamin natin ngayon kung ano yung nangyari na sa aking portfolio account sa Yieldmax sa ating Wealthsimple account. And then we'll find out kung anong kasi kung magkano yung ating natanggap sa mga dividends. So let's look up at my Wealthsimple account. Tingnan natin. So right now guys, itong aking portfolio account is 27,250.40. So nung last na check ko dito, nasa 30 to 31,000. So ngayon bumaba siya ngayon, pababa guys ang yung value ng aking portfolio. Kung ka talaga, kung kunwari mababa lang talaga yung risk tolerance mo, kumbaga magpapanik ka na talaga at bibenta mo na lahat ng shares mo. Pero syempre tayo is naka-invest talaga tayo sa stock market. Ganun talaga ang nature ng stock market. Simula nung nag-take over na si Trump, nagkanda loko-loko na itong stock market, pabagsak ng pabagsak dahil sa kanyang mga tariff policies. Katulad nung nakarang administration ni Biden noon, mataas yung stock market. Pero nung nag-take over na to si Trump, wala na talaga, bumagsak na talaga ang stock market. So ganoon lang talaga guys ang kailangan lang talaga meron kayong sikmura sa sa pag-invest dito sa stock market. Kasi talaga ganito talaga, up and down. Kumbaga malaki ang taas, malaki rin ang baba. Pero ang aking kasing strategy kasi dito is I'm taking a long term strategy. Itong pag-invest kasi hindi talaga siya hindi siya easy money guys. There's no such thing as easy money. Itong to is itong ating investing is you will look at it up around 10 to 20 years. So tingnan natin yung mga natin. Okay, dito sa aking TFSA, yan, laki na binagsak ko. Tingnan mo, 11,590.29. Down 1,671, which is minus 12.60. Yan. Ang pinakamalaki talagang binagsak ko is itong Misty. Tingnan mo yung value niya ngayon, ang laki na binagsak niya from $25 nung tingnan natin in 1 month $13 siya, di ba? Tapos in 3 months, tingnan natin yung in a year. Tingnan mo yung chart niya from $33, bumagsak siya all the way to $9.67. Kaya syempre guys, yung aking account is yung portfolio ko talaga nahihila. Dahil malaking portion ito ng aking pera is nasa Misty. So anong plano natin guys? Paano natin gagawin ng nito? So kailangan guys, ang gagawin ko talaga, ang plano ko is kailangan pang mag-diversify more. Hindi lang sa Yieldmax funds. Kailangan natin mag-diversify sa mga growth funds
para maging mas stabilize yung ating itong ating portfolio. Kasi kung wala tayong gagawin, babagsak tong ating portfolio. Imbis na 27,250, mas bababa pa to ng bababa. So kailangan nating maglagay pa ng maraming pera sa growth fund. So anong pera ang ilalagay natin sa growth fund? Ang lalagay natin kung anong kinikita ng mga dividend stocks natin, katulad nito Misty, Kony, ULTY, NBDY, TSLY, Crash, SMCY, Fiat. Yan. Itong mga yan. WPay, PLTY, KOI, ESYY. Yan. Ilalagay natin ngayon sa XEQT. Itong XEQT, ito yung growth fund natin. Nagkokonsisto ng S&P 500. Ito yung 500 biggest companies sa United States. Saka meron pa itong halong Canadian stocks. So talagang diversified talaga to. So lahat ng makukuha ko sa dividends, ifa-funnel natin ngayon dito sa XEQT. Tapos itong HSIS din. Magandang ETF din to dahil bukod sa growth fund siya, income fund din siya. Kumbaga nagbibigay rin siya ng malaking dividends. So umpisa kong palakihin tong ETF na to. Tapos itong WPay, galing siya sa Roundhill ETF to, Weekly Pay Universe. Yan, 50.11 USD. Medyo nagmura siya ngayon. Pero ang kaganda dito sa Wealthsimple, pwede kang mag fractional shares. Kaya kahit na nung halaga lang, pwede mong ilagay dito. Pero dito muna sa mga yield max funds ko, hindi muna mag-contribute. Kailangan lumaki itong mga growth funds. Parang katulad din sa FHSA ko, di ba? Tingnan mo. FHSA, yan, 2,812. Yan, kumita na ako ng $19.87 sa dividends. So ito yung aking mga dividend fund, all yield max funds. Kony, Misty, Tesla, Altin, NVDY. Idadam ko lahat to sa lahat ng mga nakukuha kong dividends, ilalagay ko sa VFD. Yan. Kasi itong VFD, partas pa rin itong growth, kaya nga siya growth stocks. Tumataas ang value niya, pero hindi siya nagbibigay ng dividends. Yun lang ang disadvantage ng growth stock. Tapos itong non-registered margin ko, binenta ko yung Misty ko sa ULTY dahil laging pabagsak na pabagsak. So ginawa ko, pinilitan ko siya ng HSIS. So ang bala ko siguro sa aking margin account, gagawin ko siguro all Canadian na dividend stocks, saka haluan ko rin ng growth stocks. Kasi ang mga yield max fund masyadong high risk. Mataas nga ang dividends niya, pero ang nagkakaroon siya ng NAV erosion. Ibig sabihin ng NAV erosion is habang tumatagal, nawawala na ng value yung stocks. Kasi nagpe-payout siya parati ng dividends eh. So hindi tumataas yung value niya over time. So kaysa naman sa ibenta ko, kasi pagka binenta ko tong pag binenta ko yung stock katulad nito, itong Misty. Tingnan mo naman ang cost average ko yan, Average price ko is 26.21. Pag binenta ko tong Misty, tingnan mo ang book cost ko nito sa Misty ko, 9,928.09. Yan, pag binenta ko itong Misty, mabibenta ko lang siya sa worth na 3,585. Nakalagay dito total return minus 6,342.85. Pag binenta ko doon, nawalan ako ng 6,342.85. Magiging realizing loss na ito. So ang plano ko is, yun nga talaga, i-harvest ko lang talaga ng i-harvest tong dividend stocks. Tapos ilalagay ko sa growth. So ito ang focus natin, XEQT saka HSIS.
Kung meron akong matirang lalagay ko dito sa WPay. Same rin dito sa RSP ko. To sa RSP, so focus tayo sa yung natatanggap natin sa karamihan sa ating mga dividend stocks. Ilalagay natin sa VTI. VTI is Vanguard Total Stock Market. Yan, pataas din ng pataas ang value nito. Yan. Saka sa SPYI. Yan, NIOS S&P 500 Income ETF. Yan. Itong naisip kong plano para mas stabilize yung aking portfolio. Kailangan talaga guys balance lang ng growth at saka dividend ETF paying stocks. Kasi may mga ibang investor puro growth lang, which is di naman mali yun. Kumbaga kanya-kanyang diskarte yan eh. Tapos may mga iba naman all dividend stocks lang ang ginano nila. Pero syempre disadvantage nun, over time nagde-degrade yung yung portfolio, bumabagsak. So kailangan balance din, kumbaga nasa gitna lang. Agree din ako na may dividend income ka, pero at the same time din kailangan mo ring mapalago yung iyong portfolio. Kasi ang kagandahan nitong dividend paying stocks, yung mga dividends niya, napapakinabangan mo siya na kunwari meron kang emergency or gusto mong magbayad ng bills or kung gusto mong magbakasyon, meron kang makukuha na pera na maasahan mo. Kumbaga itong pera na to, hindi mo siya pinagtrabahuan, kumbaga ito isang form ng passive income. Pero syempre kailangan mo rin ng stability sa iyong portfolio. Kaya ito nga yung ating ginagawa. Mag-i-invest tayo sa growth din. Okay. So itong Yieldmax funds, every week, every Friday nagbabayad siya ng dividends. So ito na yung mga nakatanggap na tayo ng mga dividends. Kahit na maliliit lang to kasi every week to eh. Ito, every week siya nagbabayad, pero ang nito, nagko-compound tong pera. Every week nagko-compound dahil every week ang bayad niya eh. So ganun lang guys ang aking plano for we'll see kung sa next update ko sa aking portfolio is magkano na tong aking portfolio income. Ngayon talaga mababang. Sa tingin ko mababa to. Ang pinaka-peak nito dati is 40,000 something nung last year, nung wala pa si Trump sa kanyang pwesto. Mataas yung peak nito. Ngayon talaga ang laki ng binaba. Well, what can you do, right? Ganun talaga ang buhay. Ang laki ng binaba niya. Pero tingnan mo yung dividends earned for all time yan, Nangunguna dito yung Misty. Pero syempre sa tingin ko parang laki ng epekto ng current situation ngayon sa stock market sa mga Yieldmax ETF funds. Kaya bumagsak din yung kanilang price. Pero syempre ganun lang talaga ang kumbaga tayo tuloy-tuloy lang talaga tayo sa pag-invest. Saka kung ang nalaman ko rin talaga is hindi pa ako ready na mag-quit sa aking mga trabaho. Pero syempre kailangan may game plan ka rin later on na in 10 years or in 20 years kailangan hindi ka na magre-rely sa yung trabaho. Kumbaga ito talaga itong ginagawa natin ngayon, nag-invest na tayo sa passive income para later on in life meron tayong maasang kita. Na kahit na hindi na tayo magtrabaho, meron pa rin tayong napagkakita, napagkukuhaan ng passive income na para pambayad natin sa bills. Kasi ang mga bills hindi nag-i-stop yan. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kahit na kunwari sabihin mo i-save mo yung pera mo,
kakainin lang ng inflation sa bangko ang ang savings mo, kasi bibigay lang nila sa yung interest is 0.5 to 1%. Ang inflation ngayon na maabot ng 7%. Ang inflation is yung pagtaas ng bilihin, ng cost of living. So kailangan mataas din ng yung pera mo, dapat pinagtatrabaho mo dapat yan para sa sarili mo. Hindi ikaw yung nagtatrabaho para sa pera. So yun ang ating goal. Yun ang ating goal, guys. So ito lang siguro, guys, ang aking update for today, and I hope na nakashare ako sa inyo sa aking latest portfolio update. And I just wanna let you guys know na I'm not a financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito sa aking YouTube channel is only for entertainment and informational purposes lang. And I hope, guys, that you need to do your diligent research, lalo na sa pag-invest sa stocks and cryptocurrencies. Itong aking portfolio, sinishare ko lang sa inyo yung aking investment journey. Kumbaga ito yung aking sariling way na pag-invest. Kumbaga bahala na rin kayo sa inyong pag-invest. Kumbaga hindi kayo pino-force na bumili ng mga stocks or cryptocurrencies. Kumbaga kayo ang bahala mag-invest sa sarili nyo. Pero kailangan mag-aral muna kayo mabuti. Pag-aralan nyo. So yun lang, guys, ang aking video for today, and I hope na I'll see you again sa aking next update. And thank you, guys, and have a good day. See you and good night.